Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, biyahe sa Araneta Center Bus Terminal. Magdamagan na. Halos 400 special permits binigay sa mga out-of-line bus para madagdagan ang biyahe. Pinakasariwang lagay ng trapiko sa mga kalsada palabas sa Metro Manila. Aalamin live. Operasyon ng Batangas Port, 24 oras na rin. Mga pasahero inaasahang bubuhos ngayong Sabado. Para makaiwas sa siksikan sa mismong araw ng undas, ilang pamilya sa sementeryo na magpapalipas ng gabi. Parada ng katatakutan sa Marikina, silipin. At GMA News and Public Affairs, nagpa-trick or treat sa mga bata. Ang live na kuha ng EDSA Kamuning sa pamamagitan ng GMA Traffic System. Ang nasa kanang lane ay yung mga papuntang Makati, habang nasa kaliwang lane naman ang patungo po ng Monumento. Samantala, narito naman ang live na kuha ng Ortigas Avenue sa pamamagitan pa rin ng GMA Traffic System. Ang mga sakyan sa kaliwang lane, yan po yung papuntang San Juan. Yung nasa kanan naman ay mga sakyan na patungong Rizal. Samantala, magdamagan na ang biyahe sa Araneta Center Bus Terminal. Nagbigay na rin ng special permit ang LTFRB sa mga out-of-line bus para madagdagan ang biyahe. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si JP Soriano. JP. Arnold, bagamat tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga pasahero dito sa terminal, ay bukas pa talaga inaasahan ang pagdating ng mga pasahero dito sa terminal na uuwi sa kanilang probinsya para gunitain ang undas. Mula umaga nitong Biyernes hanggang ngayong hating gabi, aabot na raw sa 8,000 ang mga pasaherong dumating at umalis dito sa pinakamalaking bus terminal sa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng terminal, ang ilan sa kanila, dito na raw magpapaumaga habang hinihintay na mapuno ang bus. May payo pa nga sila sa mga bukas pa aalis. Dapat nagpa-reserve na lang sila para hindi makipagsiksikan. Tuloy-tuloy man ang dating ng mga tao rito. Ayon sa pamunuan ng terminal at sa ilang bus operators, kukunti raw talaga ang mismong mga pasahero. Katunayan, ilang bus papuntang Bicol ang hindi na babiyahe ngayong gabi dahil halos walang sumasakay. Mas marami pa raw kasi ang naghahatid kaysa sa yung talagang aalis. Kaya pakiusap ng ilang operator. Wag namang isang barangay ang maghahatid para makita nila dito na maluwang ang terminal lang. Sa kabila nito, naglabas pa rin ang LTFRB ng 300 at 70 special permits sa mga bus operator para makapagpalabas ng dagdag na bus unit. Valid ito mula ngayong Sabado hanggang November 3. Kinamusta naman namin ang mga bus driver na babiyahe ngayong madaling araw. Siguradong hindi aantotin. Hindi naman po, kasi pag kayong kasama nagmamaneho, tulog naman po ang isa. Sa ngayon, wala pang naiulat na problema ang mga pulis dito, maliban sa kaso ng kasambahay na si Johnny Ling na humingi ng tulong sa pulisya. Bigla raw kasi siyang pinaalis ng kanyang amo nang hindi binigay ng buo ang sweldo. At dahil wala siyang pamasahe para umuwi ng probinsya, nakiusap ang mga pulis sa isang bus company na bigyan siya ng libreng biyahe. Nanawagan po ako pag makaalis ako bukas dito sa lubugin po ninyo ako sa terminal ng bus. Arnold, para sa seguridad naman ng mga bumabiyahe dito sa terminal ay patuloy pa rin yung pag-ikot at pagbabantay ng mga kapulisan. Di lamang dito yan, Arnold, sa Araneta Bus Terminal, maging sa ibang terminal sa Metro Manila, alinsunod na rin sa full alert status na pinatutupad ng buong PNP. Live mula rito sa Cubao, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Kamusahin naman natin ang lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway. Live mula sa SLEX, saksi si Jiggy Manikad. Jiggy. Igan taliwa sa inaasahan ng mga management ng tollways dito sa South Luzon Expressway ay hindi bumigat gaano ang daloy ng trapiko at sa katunayan sa mga oras na ito ay normal na ang daloy ng trapiko. Pero bandang alas 7 kanina bumigat at tinuntun nga ng GMA News kung saan ito nagsisimula. Bandang alas 7 ng gabi nang bumagal ang daloy ng trapiko palabas ng SLEX nang sundan ng GMA News ang kalsada para makita ang pinagmumulan ng pagsisikip. Dito kami napunta sa Barangay Turbina sa Calamba, Laguna. So yung mga bus terminals natin medyo busy ngayon at paglabas nila ng terminals nila
nagkakaroon po ng queuing na ng mga vehicles. So yung chain reaction po hanggang dulo po na tatanggap. Bugod pa po yung tumatawid na mga pedestrian, saka po itong mga tricycles. Ngayong gabi ang inaasahang bulto ng mga magsisiuwian sa probinsya. Baka buti na maraming ko eh. Mahirap na. Almost stranded. Dahil baka traffic sa sa susunod pong araw. Kasabay nito, muling nagbabala ang management ng SLEX na mag-ingat sa pagmamaneho. Lalo pat sa nakalipas na mga araw, 3 aksidente na ang kanilang namonitor. Isa na rito ang pagbangga ng sports car na ito. Pati ng truck na ito at ang nag-iisang kotseng ito. Well, number one, make sure na bantayan, tignan nyo yung sasakyan nila na ma-maintain. Number two, habang maluwag ang kalsada, huwag mag-overspeeding. Kung sakali mang magsisikip pa ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw, lalo na sa pagbabalikan naman ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, ay handa naman ang SLEX management sa pagpapatupad ng mga measures upang masigurong hindi magsisikip ang daloy ng trapiko, gaya na lamang ng pagkakaroon ng counterflow. At bukod dyan, meron din sila mga hinandang water truck kung sakaling may mag-overheat o mga masusunog na sasakyan. Wag naman. Live mula dito sa SLEX, ako si Jiggy Manicad, ang inyong saksi. Nananatili naman maluwag ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway at live mula sa NLEX, saksi si Joseph Morong. Joseph. Yes, Arnold, maluwag pa nga ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Kaya yung mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa undas ay makakaiwas ho kayo na sa trapiko kung ngayon sila babiyahe or bukas ng madaling araw. Ayon kasi sa pamunuan ng NLEX, tanghali pa raw kasi ng Sabado, inaasahan ang karamihan sa mga motorista. Ang pamilyang ito, bitbit na ang mga bata paakyat ng Nueva Ecija. Ngayon na sila bumiyahe para iwas sa inaasahang pagdagsa ng mga motoristang uuwi ng kanilang probinsya para gunitain ang undas sa Lunes. Para medyo iwas traffic na, baka bukas medyo traffic na eh. Ang ilan naman dumiretso na ng biyahe pagkatapos ng trabaho. Ano, uwi kayo ng undas? Oo. Tayo kayo nagbiyahe. Mas ngayon lang walang trabaho eh. So kailan ang uwi niyo na yan? Sa Lunes na. Uwi kayo ng undas kaya? Oo. Mga yung pamilya mo? Oo, pamilya. Dapat ngayon kayo nagbiyahe? Para maaga-agang pag-uwi. Ang bus na ito, bagaman puno, hindi pa raw ito ang inaasahang bulto ng mga pasaherong uuwi. Ako hindi pa bumabiyahe, hindi pa ganong marami, kaya wala pang traffic. Kailan nyo inaasahan? Mamaya madaling araw. Ayon sa pamunuan ng NLEX, sa mga choke points kung saan nila inaasahang magsisikip ang daloy ng trapiko ay sa Balintawak, San Fernando at Dau. Paalaala ng NLEX sa mga babiyahe, lalo na yung may mga kasamang mga bata, siguraduhin may tubig at pagkain sa sasakyan. Sa mga magmamaneho, sumunod sa speed limit at huwag mag-text o tumawag habang nagbabiyahe para iwas disgrasya. May mga emergency bay naman daw kung kailangan talagang gamitin ng cellphone. Siguraduhin po natin na yung ating pong seatbelt ay lagi pong nakakabit pag tayo po ay nagmamaneho. Gayon din po yung mga bata ay iwasan po natin na nasa unahan. Kung maaari po ay nasa backseat po sila. At iwasan po natin ilock po yung mga sasakyan para hindi po mabuksan ng mga bata yung mga pintuan ng mga sasakyan natin. Arnold, yung mga kababayan natin na nagpaplanong bumiyahe ng Sabado o kaya Linggo, maaari niyo pong malaman ang sitwasyon sa NLEX kung tatawag ho kayo sa NLEX hotline 35000-5000 o kaya po sa kanilang hotline na 025808911. Yung mahilig naman po sa Facebook, pwede niyo pong hanapin ng NLEX kung itatype niyo ang Travel on Great Roads. Live mula rito sa NLEX, ako si Joseph Morong, ang inyong naging saksi. Samantala, 24 oras na ang operasyon ng Batangas Port. Pero ngayong Sabado pa, inaasahang daragsa ang mga pasahero. Live mula sa Batangas City, saksi si Rida Reyes. Rida. Yes, Igan, magdamaga na nga ang mga biyahe ng mga roro dito sa Batangas Port patungo sa Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at iba pang bahagi ng Batangas. Kaya naman kahit na hating gabi na ay mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang naririto. Kabilang sa mga pasaherong humabol ngayong gabi ay ang mag-inang Ofelia at Eliza na patungong Occidental Mindoro. Pinili raw nila na ngayong gabi bumiyahe dahil mas komportable. Walang masyadong gulo, tsaka magaan yung travel. Oo, walang masyadong problema. Oo, pag night trip. Kailangang madalaw naman
Dahil once a year lamang yun eh, di ba? Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Ports Authority, mahigit 15,000 na ang naitalang bilang ng mga pasaherong bumiyahe simula kahapon mula dito sa Batangas Port. Mababa raw ito kumpara sa mga nakalipas na undas. Maging mga ticketing office dito, aminadong mas kokonti raw ang mga bumili ng ticket ngayong taon. Gayunman, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga bibiyahe. Buong maghapon din kalat-kalat na pag-ulan ang naranasan dito. Pero dahil wala pang abiso mula sa pag-asa ng sama ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga roro. Sa mga pasahero ay huwag naman sila mag-alala kasi tuloy-tuloy pa rin ang aming pakikipag-ugnayan sa Civil Defense Office at saka tuloy-tuloy na naman ang pagkuha ng weather situation or weather report ng ating mga barko. Alam din nila yon. Igan, 24 oras na bukas itong Batangas Port. Katunayan, may mga roro nga dito na bumabiyahe kada 2 oras. At ayon pa sa PPA, ay bukas daw inaasahan nila na mas dadagsa pa ang mga tao dito, yung mga hahabol ng kanilang mga biyahe. At live muna rito sa Batangas Port, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sa cemetery na magpapalipas ang gabi ang ilan sa mga pamilyang Pinoy. Mas mainam raw na dumalo ngayon kesa makipagsiksikan pa sa busang tao ngayong weekend at sa mismong araw ng undas. Saksi si Bernadette Reyes. Ang karaniwang tahimik na himlayan ng mga yumao rito sa Manila North Cemetery. Buhay na buhay ngayon kahit kumagat na ang dilim. Marami-rami na rin kasi ang bumibisita ngayong gabi para makaiwas sa buhos ng mga tao ngayong weekend at sa mismong araw ng undas. Yan ay kahit pa simula ngayong Sabado, magdamagdang bukas sa Manila North Cemetery. Gayunman, simula kaninang hating gabi, off-limits na ang lahat ng klase ng sasakyan, kasama na dyan ang mga bisikleta at motorsiklo. Kaya naman si Binday de la Cruz at kanyang mga kamag-anak, maagang nagdala ng mga gamit sa puntod ng kanyang asawa. Dito na kasi sila magpapalipas ng ilang gabi. Dala na namin yung mga tubig na container at saka yung mga galong-galong na tubig. Dala na namin dito sa loob. Habang yung sasakyan? Oo, hanggang yung sasakyan pwede pang ipasok. Para naman iwas gulo at sakitan, bawal ipasok ang lahat ng uri ng patalim o matutulis na bagay. At kahit na pamurningan pa ang pagbabantay sa puntod, bawal ang alak, pati na mga malalakas na sound system. Magdamag-damang magroronda ang mga bantay cemetery volunteer para masiguro ang kaayusan sa lugar. Pagkagantong oras, wala kang tenga. Lalakad kami yung rubing, magro-rubing po kami naman. Maglalagay din ng railings para maging maayos ang labas-masok ng mga tao. Abala naman ng mga nagtitinda ng bulaklak sa sementeryo. Pero kung ordinaryong araw ay malaya silang nakakapagtinda sa loob ng sementeryo, sa labas na lang sila maaaring magbenta simula kaninang hating gabi. Kasi nga po mahirap sa dango ngayon, siksikan, ang hirap. Tapos ganun din yung presyo, konti lang tinaas namin. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Basura at baradong drainage naman ang problema sa Manila South Cemetery. Pero ayon sa pamunuan ng sementeryo, inaasikaso na raw ito. Saksi si Ruth Cabal. Tahimik pa rin ang sitwasyon ngayong gabi sa Manila South Cemetery. Hindi pa dagsa ang mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. Kaya naman sinara muna sa publiko ang sementeryo. Pero simula alas 5 ng umaga ngayong Sabado hanggang sa Lunes, 24 oras ng bukas ang Manila South Cemetery. Tuwing undas hanggang 700,000 ang tinatayang bumibisita rito. Kaya naman bago pa magsikip si JM, nauna na sa paglilinis ng puntod ng kanyang pinsan. Taon-taon kasi ang dinaratnan niya, putik at tambak ng basura. Pati nga raw ang krus sa taas ng nicho nasira na. Nasira na lang sa kakatabon kasi maliit lang kasi kaya madaling matabunan. Tapos nasa harap pa siya. Sabi ng pamunuan ng sementeryo, regular na hinahakot ang basura sa Manila South Cemetery. Nagkataon lang daw tumambak na ngayon. Sa isang bahagi rin ng sementeryo, lubog sa tubig ang ilang nicho. Mababaw raw kasi ang bahaging ito, kaya madaling bahain tuwing tag-ulan. Parado rin daw ang drainage, pero unti-unti nang inaayos ito. Nagpapatambak tayo, then nagpapagawa kami ng maliliit na open canal para hindi na pumunta yung tubig doon sa section na malalim. Sa ngayon, nakatayo na ang mga tent na pupwestuhan ng mga taga-PNP, private security at medical team. Simula rin ngayong Sabado, bawal nang makapasok ang anumang uri ng sasakyan. Naglagay na ng 2 hagdanan sa Kalayaan at Metropolitan Avenues na pwedeng madaanan. Bukod pa yan sa main entrance ng sementeryo sa South Avenue.
Paalala naman ng pamunuan ng sementeryo, bawal magdala sa loob ng alak, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay. Hindi rin pwede ang baraha, sound system, saranggola at alagang hayop. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, exclusive saksi sa pagsabog sa huling araw ng bar exams, idiniin si Anthony Nepomuceno sa krimen. Pinagmumula ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati, natukoy na. At sangkaterbang aswang at ilang pang mga maligno rumampas sa Halloween parade sa Marikina. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan, sama-sama nating pagiging saksi. We all want. Malaki na ang tinaas ng presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa sa Maynila, pero pwede pa rin daw makamura kung matinik ka sa tawaran. Saksi dyan si Lala Roque. Gaya ng inaasahan, tumaas na ang presyo ng ilang bulaklak dito sa Dangwa. Ang pinakamalaking itinaas mula kahapon ay ang Thai orchids. Ang 4 na dosena ng kulay puting orchids pumalo na sa 480 pesos na kahapon ay 400 lamang. Ang violet naman ay nasa 400 hanggang 450 mula sa 350 kahapon. Ang aling ito, laking gulat sa itinaas ng presyo. Bandang alas 5, 3:30 ito. Ngayon? Kaya nag-ikot-ikot pa ako, bumili ako ng iba pang bibilin kasi baka ikako bumaba. Pagbalik ko, ang laki na ng tinaas. Ang mabentang Malaysian Mom, 10 piso ay tinaas. Nasa 150 pesos na ito kada bungkus. Pero ang Gerbera, Paper Roses at Carnation napako na sa 250 pesos ang kada bungkus. Pero tumaas man ang presyo ng ilang bulaklak, pwede ka pa rin makamura. Lalo na kung magaling kang tumawad. Paliwanag ng mga nagtitinda ng bulaklak, hindi naman daw sila nananamantala. Pag bumababa sa bagyo yung mga bulaklak, lalong tumataas kasi alam nilang kailangan namin eh. Eh di kami rin, tataas din kami kasi malulugi kami kung mababa. Aminado naman ang ilang tindera, matumal pa ang kanilang benta. Mas marami po nung nakaraang taon. So matumal benta? Medyo matumal. Maraming bulaklak ako, hindi lang mamimili. Umaasa naman ang mga tendero-tendera na lalakas pa ang kanilang benta, lalo't wala nang tigil ang pagdagsa ng mga mamimili ngayong gabi. Dahilan para sumikip ang daloy ng trapiko sa mga kalsada ng Dimasalang at Laong-Laan. Sa panong paraan nyo man nais alalahanin ng inyong mga yumaong mahal sa buhay? Ang importante, sila'y ating napagdasal at habang iba na may nabubuhay pa, sana'y huwag nating kalimutang ipakita sa kanila ang kanilang importansya. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Samantala, bubuo ng panel ng DOJ para sa preliminary investigation sa reklamong inihain laban kay Anthony Nepomuceno, ang pangunahing suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Inatasan na po ni Justice Secretary Laila De Lima ang Prosecutor General na mamili kung sino ang mga uupo sa panel. Nagpaunak naman ng eksklusibong panayam ang isang saksi sa pagsabog. Kwento ng testigong itinago sa pangalang Boji, kasunod ng pagsabog ay may narinig siyang sigaw ng isang babae at pinapahabol ang isang lalaki. Hinabol ni Boji ang lalaki na may takip ang ilong at bibig. Nang kanya abutan, nahawakan niya raw ang damit at dito na umano natanggal ang takip sa muka. Sabi niya, si Nepomuceno raw ang lalaki. Siya yung main eh. Tapos yung isang nasa bali dalawa yung nag-back up sa kanya eh. Ayun, okay. So yun yung yung dalawang nag-back up sa kanya is yun ang hindi ko nakilala. Since this is more or less a high-profile case, so I expect that the PG, the Prosecutor General, will recommend the constitution of a panel. Sa iba pa rin balita, natukoy na pinagmula ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati City sa kanto ng Osmeña Highway at Bonifacio Street. Nakitang tumatagas ang likido mula sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC. Ayon sa FPIC, isinira na nila ang pipeline mula pa noong Miyerkules. Harapin daw nila ang lahat ng responsibilidad sa mga naapektuhang residente at establishmento. Sa pipeline ng FPIC, dumadaloy ang mahigit kalahati na supply ng produktong petrolyo para sa Metro Manila. Kasama sa contingency plan ng Department of Energy at ng oil companies ang paggamit ng hanggang 1,000 tank, truck
para maihatid po ang mga produktong petrolyo. At sama-sama natin saksihan, iba't ibang lugar sa Metro Manila, patalbugan sa Halloween gimmick. At di nagpahuli ang GMA News and Public Affairs, nagpa-trick or treat sa mga bata. Balita natin na nag-iisang liga ng katotohanan, sama-sama nating pagiging saksi. Kanya-kanya ng Halloween gimmick at iba't ibang lugar sa Metro Manila. Baging dito po sa GMA News and Public Affairs, ginanap ang kauna-unahang trick-or-treat celebration para po sa mga bata. Saksi si Micaela Papa. Dead brides at taol na pinaglalamayan ng mga zombie. Blood man na nangingisay pa. Giant baby. Lolang white lady. At sangkaterbang aswang. Kung dati sa horror movies lang sila nakikita, ngayon rumarampa na sila sa Halloween parade ng Marikina City. At talagang bigay todo sila sa pananakot dahil ang premyo, 10,000 piso. Mas maraming natakot sa amin dahil sa kanila. Mas ka mabubuhay. Maya, pag nanalo na. Pero kung mas type nyo ang mga nanana-cute, tsakwagi ang mga bata ng Valle Verde 5 sa Pasig. Merong nagdamit Woody ng Toy Story. Meron din naman parang pinitas mula sa computer game na Plants vs. Zombies. Heto pa, introducing ang pambatong kamo ng Pasig. Yun nga lang, medyo shy siya. And we have had this for the past 24 years. It's really a tradition that the children in our village really look forward to every year. Pero di lang kids ang mga nangarir. Pati mga magulang nila todo gayak ng mga bahay para sa Halloween. May premyo kasi ang tatanghaling panalo. Pero taunang favorite na ang bahay na ito. All out ang effects sa tinaguri ang Circus Diabolic. Mula sa scary music, usok, at kalansay na nagbibisikleta sa tightrope. Ayon sa mga organizer, mahalagang ipagpatuloy ang tradisyon ng mga Halloween party na ito. Bukod kasi sa candy, mas malaking treat pa ang pagkakataon na magkasiyahan kasama ang pamilya. Siyempre, di pa uhuli ngayong Halloween ang Kapuso Network. Nakisaya ang mga anak at kaanak ng mga kasamahan ko sa GMA News and Public Affairs sa kauna-unahang trick-or-treat celebration ng department. Mismong si VP for News Programs Jessica Soho pa ang namigay ng premyo para sa Best in Costume. Pero kahit ang mga natalo, nag-uwi ng premyo. Kakaiba naman ang storytelling na pinangunahan ni AVP for Administrative Division ng News and Public Affairs, Kelly Vergel de Dios. Imbis na makinig, mga bata mismo ang nagkwento. Pero paborito ng lahat ang pag-iikot sa mga opisina para manghingi ng candy. Kaya naman pati ang mga magulang, ang tatamis ng ngiti. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Happy Halloween mga igan at susunod ang OFW Diaries. Yan po mga pangyayaring tinutukan inyong nag-iisang liga ng katotohanan. At namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan na aking partner na si Vicky Morales, ako naman Arnold Glavio. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayo magiging saksi.